Magandang umaga sa ating lahat. Tayo po magsisimula sa ating banal na misa. Ang misang ito ang iaral natin sa karangalan ng mga nagalit na minamagaling sa dulo. Ang sa kayo po ang nakakatawa sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ng Panginoon ay nagbalita ng Santa Maria. At siya ay nabibigyan ng Espiritu Santo. Ang Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babae lahat, at pinagpala ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ng kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Magandang naman sa akin ang ayon sa ikaw. Ang Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babae lahat, at pinagpala ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ng kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay katawang tao. Ang kalupang buhay sa atin. Ang Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat, at pinagpala ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ng kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami o Santang Ina ng Diyos. Na kami umila at maginabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at ginawang nagalan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakawang tao ni Yesu Cristo ang anak mo, pakulangan sa mga nalasakit at pagkamatay sa krus, papakinabangan ng maminot at pagkabuhay ng kabulit sa kanabilaan sa langit, sa pamamagitan ni Yesu Cristo ang aming Panginoon. Amen. Lord natin sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapag ang unang ngayon ng pagkakailanman, magkasawala hanggang. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pangangungulong mo sa ibanan mo pamilya ngayon ay ang aking punong ilipuan na Hongkong, Reverend Father Nemichi. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumainyo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat umanat
sa banal na pagdiriwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mga labi ng kaliyan, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong aking Diyos. Kaawan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagliliwanag sa bagong anyo ng inyong anak, ang pagpananda ng aming sinasampalatayanan ay iyong binigyang patunay sa pagsaksi ng aming mga ninuno, at inihayag mo kami ay lubos na kinukupok bilang mga anak. Ngayong kami nakikinig sa iyong anak na pinakamamahal, kami naway paghindapating maging tagapagmana ng kanyang katambal. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako ay nakatingin, may nagagaling ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kapugian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay naglilingin. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliya. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000, bukod pa sa milyong-milyon na kaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pakitain. Ang nakita ko naman ay isang pila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at ibabawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa tugunan. Panginoon makahari, lakas niya'y mananatili. Lakas niya'y mananatili. Lakas niya'y mananatili. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga ulo ay magsaya at mangiwang. Ang paligid niya ay ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya ay tapat at salib sa katabungan. Lakas niya'y mananatili. Yaong ang kabundukay na tutunaw parang pangki sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nangahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Lakas niya'y mananatili. Ikaw, poon, ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Lakas niya'y Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagpapalito ng ating Panginoong Jesucristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na kathalakaw ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapulihan. Ito'y nangyari ng maliit ang lingid mula sa dakilang kalwalatian ng langit. Ito
Ito ang pinakamamahal kong anak. Siya ang lubos kong kinalulugan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pagkukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakatutulad nito ay isang ilaw sa karilan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaag ang araw ng Panginoon, at ang sinag ng tala ng umaga ay maglagos sa inyong puso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sabi ng Diyos ay makikilan, ang anak niya Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan, at Santiago. Samantalang siya ay nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagdingning ang kasuotan na naging puting-puti. Di kabinsa-binsay, lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningingan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-uusapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y tumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo ay hindi niya kalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking bibira. Siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus. At hindi muna sinabi ng alagad kanino ba ang kanilang nakita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinag-uulit ka ng aming Panginoong Hesus Kristo, magsuko ang lahat at makinig sa ngayon. Sa magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimbahan online, at sa lahat na nasa abroad.
Isang kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbabagong anyo ni Jesus. Sabihin mo nga po, pagbabagong anyo. Inimbitahan ni Jesus sina Pedro, Santiago at Juan sa isang mundo para manalangin. Walang bago doon. Kasi tuwing mananalangin si Jesus, siya'y pumupunta sa bundok. So walang bago doon. Talagang gano'n ang ginagawa ni Jesus. Pag nagdadasal siya, pumupunta siya sa bundok. Pero ang bago, habang siya'y nananalangin, biglang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagniningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Hindi ko alam kung anong itsura ng pagbabago ng mukha ni Jesus. No? Hindi makaliwanag. Hindi sinabi kung ano ba, naging manipis ba yung kilay niya? Ano ba, naging mas matapos ba yung ilong niya? Hindi sinabi. Kasi tayo ganun, di ba? May magbago sa mukha natin, pinanipis yung kilay, yung pinakapal yung labi, matangos na yung ilong. Ganun. Di ba? Ganun, nakatawa tayo, di ba? Kaya kapag pinakita, parang may bago sa'yo. No? Ako, wala ito. Pero ang laki na, no? Di ba? Ang sabi, nagbago lang ang anyo ng mukha ni Jesus. Yung kanyang kasuotan, sobrang puti. Walang nakapagpapaputi sa mundo. Sabihin, walang sabon o walang paglalaba. Ang kayang gawin paputi ang kanyang damit. Kaya kakaiba talaga. At hindi naman kakataka kung bakit nasabi ni Pedro, Guro, mabuti bang dumito na muna tayo? At ang sabi pa niya, at ang mukha niya, gagawa ako ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Nakita kasi nila, nakausap ni Jesus ang 2 lalaki, sina Moises at Elias. Siguro na talaga, gano'n na lang ang pagkawangha ni Pedro sa kanyang nasaksihan, sa kanyang naranasan, sa kanyang nakita. Maaaring gano'n kaganda ang kanyang naranasan. Kaya gusto niyang manatili na lang doon sa bundok. Lalo pa narinig niyang ipinapakilala na si Jesus ang anak ng Diyos. Hindi ba gano'n? Kapag ang isang lugar ay napakaganda, kapag ang isang pangyayari ay napakaganda, kapag ang isang karanasan ay napakaganda, parang ayaw na natin umalis. Gusto natin manatili na lang doon. Di ba? Karanasan niyo ba yun? Yung karanasan niyo yung birthday ninyo. No? Yung parang, ang saya-saya naman ito. Parang sana lagi birthday ko. Di ba? Di gano'n. Di ba? Sinasabi tayo gano'n. Kapag nakakasyal ka sa isang lugar, parang, sana ganito sa Pilipinas. No? Ibig sabihin, parang gusto mo gano'n na lang. Mag-stay na lang doon, manatili na lang. Pero, ang hindi nauunawaan ng mga alagad ay ang pagbabagong anyo ni Jesus ay isang patikim lang o pasilip sa mangyayaring kaluwalhatian ni Jesus. Patikim. Pinapakita lang ni Jesus kung ano ang mangyayari sa Kanya. Ano mangyayari? Luluwalhatiin siya. Pero, bago mangyari yun, bago ang kaluwalhatian, maghihirap muna siya. Magdudusa muna siya.
at mamamatay muna siya. Para bang ipinapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad ang katapusang mangyayari para hindi sila manghina, hindi sila mawala ng pag-asa, kundi para lalong tumibay sa pananampalataya at lalo silang manalig sa Kanya. Wala po itong pinagkaiba sa graduation. Nakakita na po ba kayo ng graduation? Sino po bang gumraduate dito? Taas niya ang kamay. Sino hindi gumraduate dito? Taas niya ang kamay. Ano naman magtaas ng kamay? Pero sige na, di ba ganon? Taon-taon, nakakakita tayo ng graduation. Diba? Nakakapanood tayo ng graduation. No? Ang ganda, sinasabi na ng medal. Ang ganda, nakasuot ng tongga. Diba? Nakikita ka pa nga, yung mga gagrabe, umiiyak-iyak. Diba? Kakanta pa sila. Ang saya-saya nila. Parang ganyan. Kung hindi ka pa gagraduate, kunyari, elementary ka pa lang, no? Grade 5 ka pa lang, o kaya high school ka pa lang, first year high school, o kaya college, o first year college. Yung napapanood mong graduation, patikim pa na pwedeng yun ang iyong maging katapusan. Yun ang katapusan ng pag-aaral, isang graduation. Pero, hindi basta-basta nag-graduate. May hirap, tama. Maraming sakripisyo, tama. Maraming pagtitiis. Ganyan. Parang ganyan yung pagbabagong anyo ni Jesus. Pinakita na kung anong magiging katapusan para kapag naghihirap na si Jesus, maaalala nila na maghirap na siya, may katapusan. Nadudusa man siya, luluwalhatiin siya, huwag tayong mawala ng pag-asa, maniwala tayo, kumapit tayo. Hindi ba ganun? Ganun sana. Pero dahil alam natin ang kwento, hindi ganun ang nangyari. O hindi ganun ang mangyayari. Bakit? Ano nangyari sa mga alagad ni Jesus? Nung nadudusa na si Jesus, nasan sila? Nung namatay na si Jesus, nasan sila? Nung pinahihirapan si Jesus, nasan sila? Parang ganyan din tayo. Nung naghihirap na sa mga exam, nasan ka? Nung pinapagawa ng maraming project, ayaw muna. Nung maraming sakripisyo, gusto mo nang sumuko. Kaya hindi nararating ang graduation. At ganoon din, sa marami pang magagandang pangyayari sa ating buhay, katulad ng promotion, ang ganda mag-promote, ang ganda tumaas ang sweldo, pero hindi ganun basta yun. Pagsipag ka muna. Diba? Galingan mo muna. Pahirapan ka muna. Magtiis ka muna. Yung pagkapanalo, yung manalo ka sa Olympics, manalo ka sa palakasan, paligsahan, hindi gano'n. Maraming ensayo, maraming dusa. Gano'n din, sapagkat pasa sa board exam, di ba? Just be, aral muna. Magsikap ka muna. At kung ano-ano pa, na magagandang pangyayari, anniversary ng mag-asawa. Buti pa sila, kinasal ulit, 25 years, 50 years. Pero hindi gano'n. Hindi basta-basta yun. Pinaghihirapan yun. Maraming dusa doon. Pero ang sinasabi sa akin, yung pagbabagong anyo ni Jesus, patikim ng pangyayari kay Jesus. Ganun din sa ating buhay. May mangyayaring ginhawa. May mangyayaring kaluwalhatian. May mangyayaring graduation. May mangyayaring anniversary. May mangyayaring pagpasa sa board exam. Pero marami muna dusa. Ang sinasabi,
huwag mawalan ng pag-asa. Lahat ito ay dahilan ng kapistahan ng pagbabagong anyo ni Jesus para bigyan tayo ng pag-asa, para hindi tayo mapanghinaan ng loob, para bigyan tayo ng inspirasyon na sa bawat paghihirap, sa bawat pagdurusa, sa bawat pagsubok, may nag-iintay na kaluwalhatian o gloria. Amen? Amen. Mas kayong maulan. Sa pagbabagong anyo, inihayag ng Ama ang kaluwalhatian ng kanyang anak. Hindi natin nakikita ngayon ang kanyang kaluwalhatian. Subalit, sa ating paghihintay sa kaharian, manalangin tayo sa Ama, sa ngalan niya. Sa bawat panalangin, ating isasabihin, Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Panginoon, ibigin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng simbahan, naway pagdinig ang kaluwalhatian ni Kristo habang kapag tayong nakikinig sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigin mo ang aming panalangin. Ang mga bansa naway maakay ng minamahal na anak sa mga landas ng kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigin mo ang aming panalangin. Tayo naway lumago sa biyaya at sa gayo'y mamasdan ng iba ang liwanag ni Kristo sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigin mo ang aming panalangin. Ang mga taong nagdurusa naway makita ang kanilang hinaharap sa nagbagong anyong manunubos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway magkaroon ng bagong anyo at makatulad ng malunang niluwalhating katawan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Sama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, na pamamanghang narito kami, tanggapin mo ang mga panalangin ng pamayanan ito na nalitipon upang marinig ang iyong mga salita at pag-alay ng sakripisyo ng iyong anak na nabubuhay na gahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay galutan ng Diyos ang amang makapangyarihan. Tanggapin mo ang Panginoon itong paghahain sa iyong kamahal sa pamilya at paghahalan sa aming kapakinabangan at sa buong sarili na nawalan. Ama namin lumikha, ang mga hain namin naway maging banal sa liwanag ng bagong anyo ng anak mong mahal.
Ang kadidimang hulot ng kasalanan sa amin ay maparanggawa sa sinag niyang maningning. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Salamat na siya ay pasalamatan. Ang naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ipinakita niyang siya'y maningning habang ang mga piling alagad ay nakatingin. Pinuspos niya ng kaliwanagan. Ang katawan niya di iba sa karaniwan. Dito ay pinawi niya ang pamamagtako ng mga alagad na mag-aalala sa krus. Dito ay inilahad niya sa kanyang sambayanan ang magdiliwanag ang kanyang pinamumuluhan. Kaysa ng mga anghel na nagsisipawin ng papuri sa iyo na walang hungkay sa kalangitan, kami nagmumuni sa iyong katabitaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagay sa pusang loob na maging handog, ginawa ka ng tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang hapunan, ginawa ka niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa iyo at para sa lahat, sa iyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso ang pagkabuhay, nabili ang puso o Jesus, nabili ang likas mo kami. Jesus, nabili ang tayo at pagpapakain.
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong hinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo, sina Dominador, Esther at Leo, na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Cristo sa pagkamatay. Ngayon sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Cristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hilay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo silang katuligin sa iyong kalimalagan. Kaawan mo pagkinabakin namin lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaisa mga apostolan ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdilog naman namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangalan papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sa tagpuin ng mga nakakatayin na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka sa mahiling na bayan mo, nakasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa. Alam ng salamin, bigyan mo po kami, mahalo ng aming kapalit sa araw-araw. Gawain mo kami sa amin nakasana, para lang pagpapatawad namin sa nakasala sa amin, at wag mo kaming ipagtulog sa puso. At iagyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kabigyan sa lahat ng masama, pagkalaban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanahalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Heso Kristo.
Sabat sa iyo ang kaibigan, ang mangyarihan at kapulihan. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa iyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay aking sumainyo. Ang sumayin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsinulit ka. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaaniyahan sa kanyang bigil. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin mo ako.
sanlibutan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpabago sa amin sa ikapagiging kalarawan ng niloob mong mapagmalas ng pagdiliwanag sa bagong anyo bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dahil unang Miyerkules ng buwan, pagkatapos ng ating misa, meron po tayong pagsasaluhang mesa. Ano po? Meron po tayong paalusan. Maraming salamat po sa ating sponsor, donor, na tuwing unang Miyerkules ng buwan ay nagpapakain. Maraming salamat po. Sumayo ang Panginoon. At sumayo din. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humating taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you.